Ang palabas ay nagsimula sa isang dancer na nakikipaglaro sa ilang kalalakihan at umupo sa binti ng boss upang sindihan ang kanyang sigarilyo. Ngunit mabilis na umikot at nagbago ang lahat nang ang lalaking nagngangalang Toad ang pumasok at pinalibutan sila. Kamakailan lamang ay pumanaw ang pinuno ng gang at nag-iwan sa organisasyon sa lubos na kaguluhan habang ang lahat ay nag-aagawan sa kapangyarihan. Si Toad ay sabik sa pinakamataas na pwesto ngunit ang kanyang kalaban na kanang kamay ay hindi nag-aksaya ng panahon para makuha ang pwesto. Ang paghaharap nila ay hindi tunay na problema at ang tunay na bangungot ay ang nakakabatang kapatid ng karibal na kilala bilang Black Snake. Ang lalaking ito ay alamat na assassin na ang mga galaw ay napakabilis at sa mga nakaraan minsan itong sinugod ang gang ni Toad ng mag-isa at ang mga tauhan ni Toad ay walang nagawa laban sa kanya. Ngunit si Black Snake at ang kasalukuyang pinuno na si Jishan ay lumaki ng magkasama sa isang bahay ampunan. Mas malapit pa sila kaysa sa magkapatid kung saan isang samahan na imposibleng masira. At dahil dito bumuo si Toad ng isang duwag na plano habang nilapitan nito ang karibal na gang at kinumbinsi ito na patayin si Jishan habang wala si Black Snake sa lugar para magpadala ng mensahe. Si Jishan ay walang alam na isang pag-atake ang mangyayari sa kanyang likuran. Bumili ito ng damit pangkasal kasama ang kanyang fiancé ng isang misteryosong itim na sasakyan ang hamarang sa kanila sa isang makipot na eskinita. At matapos na maarang ng ilang beses nagalit si Jishan at handa na harapin sila. Ngunit sa oras na tumalikod ito ang kanyang puso ay nanlumo dahil ang kanyang kasintahan ay dinukot at tinutukan ng kutsilyo. Itinali ng gang ni Toad si Jishan na parang isang piraso ng karne sa isang tindahan ng karne at iniwan itong nakalaylay nang walang magawa sa harapan ni Toad. Tinanggal ni Toad ang tape sa bibig ni Jishan habang dumating ang karibal sa kanilang kinaroroonan. At dahil napagtanto na sila ay inatake mabilis silang lumabas at hinarap ang mga ito. Isang madugong laban at digmaan ang naganap ngunit handa ang mga tauhan ng karibal na gang kung saan sila ay mga walang awa at pinatay ang mga tauhan ni Jishan ng walang hirap. Si Toad ay mas napatunayang ahas habang inutusan nito ang kanyang tauhan na ipahiya ang kasintahan ni Jishan sa harap mismo ng kanyang mata at kalaunan na sumira sa kanya hanggang sa ibulong nito ang password sa kanyang safe. Ngunit si Toad ay isang lalaki na walang karangalan at tuluyan itong binawi ang kanyang salita at tumanggi na palayain ng babae gaya ng pinanggako niya. At sa halip matapos na makuha nito ang code pumasok ang karibal na grupo at sinaksak hanggang mamatay ang pinakatapat na tauhan ni Jishan at kinuha ang sekretong ledger. At sa sumunod na umaga sa wakas ay bumalik na si Black Snake at sinalubong ng isang kahon na napupuno ng dugo at nakita nito ang ulo ng kanyang kapatid na si Jishan na nakatingin sa kanya. Bumagsak si Black Snake sa kanyang tuhod at umiiyak ng hindi mapigilan at pagkalipas ng ilang oras lamang ang nakaraan si Jishan ay abala sa mga pagsasaayos at puno ng pag-asa para sa hinaharap. Ginugol nito ang kalahati ng kanyang buhay sa underworld nang lumalaban at pumapatay at nakita na rin ito ang makakasama niya pang habang buhay. Ngunit sa mga oras na ito ang kanyang pangarap ay nauwi sa isang malagim na bangungot at naniniwala din si Jishan na sa wakas ay makakapagpahinga na ito. Inilagay nito ang kanyang kamay kay Black Snake at sinabi na maniwala ito sa kanyang sarili at ang magagandang araw ay paparating na. Tinipon din niya ito na kalimutan na ang nakaraang problema nito at tulad ng isang kapatid sinabi nito na humanap siya ng mabuting babae at magpahinga na. Si Black Snake ay ulila mula pa nung ito ay bata at dahil walang magulang na masasandalan at nawala nito ang pag-ibig ng kanyang buhay sa isang aksidente masasabing si Jishan na lamang ang natitirang pamilya na mayroon siya. At ngayon na ang kanyang kapatid ay brutal na tinapos si Black Snake at wala ng tali at wala na rin natitirang mawawala pa sa kanya. Determinado ito na makapaghiganti para sa kanyang kapatid at wala itong pakialam kung sunugin niya ang buong lungsod para magawa ito. Samantala nabalitaan ng pulisya ang balita at hindi nag-aaksaya ng panahon na sumugod sa hideout ni Toad. Ang mga detective ay umupo ng mahinahon sa harapan ni Toad at dumiretso sa kanilang punto. Sinabi nito na nabalitaan nila ang tungkol sa pagpatay at mayroon silang ilang katanungan para sa kanya. At ang katotohanan na ang pulis na ito ay madaling nakakapasok sa lugar ng mga gang na para sa kanya ay nagsasabi na hindi siya isang ordinaryong pulis. At sa katunayan ang pulis na ito ay mainit na nakipagtalo kay Jishan at ang problema ay ang malaking proyekto ng development na kinasasangkutan ni Jishan. Ang opisyal na may balbas ay binalaan siya na isara ang konstruksyon ngunit ang kumpanya ay may 21 na iba't ibang kasosyo na nakatali at kung titigil sila ngayon kakailanganin na ibigay ng lahat ang perang proteksyon na nakolekta nila. At bukod pa papatawan sila ng napakalaking multa sa paglabag ng kontrata kabilang na ang nagastos sa mga labor pagkain at libangan sa lugar. Ang lahat ng pinuhunan nila ay mawawala sa isang iglap at nang makita ang sitwasyon inihagis ng opisyal ang isang dyaryo kay Jishan at pinaliwanag na ang mga gangster na nagbabalat kayo bilang mga grupong sibilyan ang nagdudulot ng gulo na ito. Nagbubulungan na ang mga media at binalaan nito si Jishan na may butas sa loob ng kanyang gang.
Binigay ni Jishan sa pulis ang isang makapal na envelope at hiniling na gumawa ito ng paraan at lumalabas na ang pulis na ito ay isang tuwali sa ilalim ng bulsa ng mga sindikato at sa ngayon mas mahalaga sa kanya ang sekretong ledger kaysa sa anumang bagay. Ang impormasyon sa aklat na yun ay maaaring magdulot sa kanya ng pagkatanggol nito sa trabaho o mas malala pa ay dalhin ito sa bilangguan habang buhay. Alam ni Black Snake na ang maduming pulis na ito ay may motibasyon ng kasakiman kaya nilapitan niya ito para makakuha ng impormasyon at balak mahanap ang utak sa likod ng pagpatay kay Jishan. Gayunpaman sa halip na direktang pangalan nagbigay ito ng impormasyon tungkol sa isang misteryosong babae na nagngangalang May. Ang anak ni May ay bingi at pipi at para matiyak na mayroon nitong maayos na edukasyon nagproproteste ito sa mga gate ng paaralan at nakikipag-ugnayan sa mga reporter upang pilitin ang sistema na papasukin ang kanyang anak sa isang regular na paaralan. At sa madaling salita si May ay isang matatag na babae at nakakalungkot ang kanyang anak ay namatay sa isang aksidente ng hit and run ilang taon ang nakalipas at hindi pa nahuhuli ang driver. At sa kasalukuyan si May ay nagtatrabaho sa Sky Volunteer Center kung saan nag-aalaga ng mga matatanda. At dahil nabanggit nito na kailangan nito ng pera ang tiwaling pulis ay nagtungo upang ipakilala siya kay Jishan. At dahil dito ang dalawa ay nagkaroon ng relasyon sa utang at kahit pa si Black Snake ang namamahala ngayon sa negosyo ni Jishan sinabihan siya ng tiwaling pulis na kailangan muna nitong harapin ang sitwasyon ni May. At sa gabing yun umalis si Black Snake kasama ang kanyang grupo upang bisitahin si May at hindi na ito natutulog dahil sa labis na pagkabalisa. Sinubukan ni May na ipaliwanag ang kanyang sarili at sinabi na nabayaran na niya ang prinsipal ng utang at interes na lamang ang natitira. At bukod pa inangkin nito na mayroon siyang kasunduan kay Jishan para palawagin pa ang deadline ngunit pinutol siya ng grupo at sinabi na si Black Snake na ang masusunod ngayon. Pinaalala nito na sa kanya na iniiwasan nito ang kanyang utang sa loob na ng ilang buwan at sinabi na nagpapatakbo sila ng negosyo. At para maipaliwanag ng husto tumango si Black Snake at sinimulan ng grupo na sirain ang lugar. At sa oras na maramdaman ni Black Snake na naibigay nito ang mensahe pinigilan nito ang kanyang mga tauhan at malamig nitong sinabi kay May na si Jishan ay patay na at kung hindi siya naniniwala maaari niya itong hanapin sa balita o sa internet. At sa sumunod na umaga nagtungo si May para makipagkita ngunit nang dumating ito nalito ito na isa lamang itong restaurant ng sushi at hindi opisina ng isang gangster. Hindi nito maiwasang magtanong kung dinala ba siya nito sa lugar para humiling ng pera. Tinapos ni Black Snake ang kanyang pagkain habang pinunasan ang kanyang bibig at tuluyang umalis. At nang sinubukan siyang sundan ni May pinigilan siya ng staff at sinabi na kailangan nitong magbayad dahil hindi ito makakaalis sa lugar. At dahil napagtanto na siya ay tila nalinlang walang magagawa si May kundi bayaran ng gastusin. Pagkatapos ay dinala siya ni Black Snake sa isang collier para kunin ang kanyang sasakyan bago ito inihatid sa isang abandonadong construction site at lumalabas na ito ang kanilang aktwal na opisina. Pinabuksan ni Black Snake ang isang locker at nakita ang isang lalaking may mahabang buhok na nakatali sa loob na dating nagtatrabaho para kay Toad. Ang lalaking ito ay mahirap talunin at tumanggi na magsalita ng kahit ano pa ang gawin nila sa kanya. Gumamit din si Black Snake ng piraso ng pliers para baliin ang isa sa daliri ng lalaki ngunit hindi pa rin nagsalita ang lalaki. Gayunpaman si Black Snake ay tila may alas at ang lola ng bilanggo ay nakatira sa welfare center kung saan nagtatrabaho si May. Nais nito na gamitin ni May ang koneksyon na yun upang manipulahin siya para magsalita ngunit tumanggi si May na tulungan siya. Wala sa mood si Black Snake para makipaglaro habang nagbantay ito sa kanya na puputulan nito ang kanyang daliri at sinabi na tutulong ito sa ayaw niya o sa hindi. Itinali nito ang bilanggo sa isang upuan upang makausap ito ni May ng pribado at naglagay ito ng recording sa silid para makinig. At lumalabas na ang bilanggo ay may trahedyang kaso at napasok lamang ito sa gulo para mabayaran ang gastusin ng kanyang lola. At nang makita ito gumamit si May ng pinaghalong logika at emosyon para maparating sa kanya na kahit hindi nito alagaan ang kanyang sariling buhay kailangan pa rin itong isipin ang kanyang lola na nasa ospital. Pinaalala nito sa kanya na noong gitarista ito sa isang bar ang kanyang lola ay nasa welfare center araw-araw at pinagmamalaki sa lahat ng kababaihan na ang kanyang apo ay isang sikat na mang-aawit. Nagtanong si May sa kanya kung nais ba nitong biguin ang kanyang lola kung saan nalungkot ang lalaki at inamin nito ang lahat. Inabot nito ang kanyang bibig at kinuha ang isang manipis na tali at sa dulo nito ay isang maliit na plastik na kahon na naglalaman ng isang SIM card. Gayunpaman ang data sa SIM card ay lubhang naka-encrypt at nangangailangan ng malaking oras bago mabuksan. At para kay May umuwi ito sa bahay at tuluyang nawala sa sarili dahil siya ay isa lamang ordinaryong mamamayang masunuri na napilitang masaksihan ang pagputol ng daliri na nag-iwan sa kanya ng labis na trauma. At sa sumunod na araw pinilit nito ang kanyang sarili na pumasok sa trabaho at nakita si Black Snake sa lugar na kumakanta para sa mga matatandang babae. Pinapatawa niya ng husto ang mga ito kung saan labis ikinagalit ni May. Mabilis niya itong dinala sa rooftop para sa isang konfrontasyon ngunit si Black Snake ay walang masamang intensyon sa mga pagkakataon na ito.
Pinaliwanag nito na si May ay may mga kasanayan sa pakikisalamuha sa mga tao at dahil ganap itong estranghero hindi ito nagdulot ng kahit na anong paghihinala. Nangatwiran nito na kung matatapos nila ito ang kanyang utang ay mababayaran na at makakaganti ito na isang bagay na panalo para sa lahat. Gayunpaman ayaw pa rin ni May na maging bahagi ng mga ganitong gawain at mas gugustuhin pa nitong magtrabaho ng mabuti at bayaran ang kanyang utang sa tapat na paraan. At nang makita ang kanyang determinasyon nagpalit si Black ng diskarte habang nagsalita ito at sinabi na siya at si Jishan ay tunay na magkapatid. Sinabi nito sa kanya na kahit hindi sila magkadugo hindi ito maaaring manahimik lamang habang pinatay ang kanyang kapatid ng walang awa. Ngunit kung ayaw talagang tumulong ni May hindi niya ito pipilitin at upang patunayan ito pinunit nito ang kontrata ng kanyang utang sa harapan niya mismo at umalis. At lumalabas na si May ay tipo ng isang tao na hindi tinatabla ng mga banta ngunit mahina sa tunay na emosyon. Ang kwento ni Black Snake ay napatunayang epektibo dahil alam ni May kung gaano kasakit ang mawala ng mahal sa buhay. Kinuha ni Black Snake ang piraso ng isang papel habang ibinigay ito kay May at tinanong kung alam ba nito ang gagawin. Alam ni May na ang misyon na ito ay lubhang mapanganib kaya inilahad nito ang kanyang mga kondisyon. At sa oras na matapos ang trabaho hindi lamang mawawala ang kanyang utang kundi kailangan din itong palayain ng lalaking mahabang buhok na bilanggo nila. At sa oras na magkasundo pumasok si May sa isang gusali habang nagbabala si Black Snake na ang lugar na ito ay pinapatakbo ng isang Korean gang. Mukha itong magulo sa unang tingin ngunit mayroon silang napakahigpit na protocol at kailangan gamitin ni May ang delivery na trabaho bilang cover upang mahanap ang lokasyon ng lihim na bodega. At sa una kailangan nitong ibigay ang isang voucher sa counter at ang matandang lalaki ay hindi masyadong sinuri ang mesa at kung may papeles ito at mukhang hindi kahinahinala kadalasan ay hindi sila mahigpit. Ngunit mayroon silang sariling sistema ng seguridad at sa oras na nasa loob siguradong kakapkapan si May at kailangan nitong ibigay ang isang partikular na SD card na binigay ni Black Snake sa kanya. At kung ma-check ang password direkta silang magre-report sa matataas kung saan papayagan itong makapasok. At matapos na dumaan sa maraming pagsusuri itinulak ito ng gang sa isang sasakyan para dalhin ito sa bodega. At si Black Snake na nasa malapit ay nakita ang sasakyan at mabilis na sumunod sa kanila. Nagbabala ito kay May na sa kanilang daan ng mga lalaki doon ay susubukan na guluhin siya at kahit ano pa ito kailangan niya itong tiisin. At bagamat si Black Snake ay nakasunod kung sakaling magkamali ang mga bagay hindi ito agad makakapag-react ng mabilis. At isa pa ang pagtungo sa bodega ang pinakamahirap na parte dahil magulo ang istruktura ng gang at walang nakakaalam kung sino talaga ang namamahala kaya kailangan mag-isip ni May at mag-improvise habang nagpapatuloy ito. At sa loob ng bodega lalong lumala ang sitwasyon at isang nakakapangilabot na sigaw ang umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. Ang boss ay nawala ang kanyang pasensya at gagamitin ng isang stun gun upang pahirapan siya at nagtanong kung sino ang nagpadala sa kanya. Narinig ni Black Snake ang kanyang iyak at sinubukan na magmadali patungo sa kanya ngunit pinigilan ito ng isa pang kilalang killer na si Flying Tiger. Ang lalaking ito ay espesyalista at nakasuot ito ng itim na tactical gloves at kahangahangang bilis. Pinadala ni Flying Tiger si Black Snake sa ere gamit ang malakas na sipa at sumugod gamit ang buong lakas. Gayunpaman ginamit ni Black Snake ang momentum ng lalaki laban sa kanya at pinabagsak ito sa lupa. At nang makakita ito ng butas itinusok ni Black Snake ang kanyang patalim sa lalaki dahilan para bumagsak ang isang malaking metal sa malapit kasabay ng malakas na tunog. Ang malakas na ingay ay kumuha sa atensyon ng boss habang sinamantala ni May ang pagkakataon at inilagay ang stun gun at pintumba ang lalaki. Ngunit panandalian lamang ang kanyang tagumpay dahil isa pang lalaki ang sumugod sa kanya. At sa oras na tatapusin ito biglang dumating si Black Snake sa silid at inatake ang kriminal gamit ang mabigat na pamalo at kinuha si May para tumakas. Ngunit sa oras na tatakas sila nanigas si May at hindi maiwanan ng babaeng may kapansanan at kailangan siyang pigilan ni Black Snake dahil hindi niya ito problema. Nagawa nilang makatakas at nagtago sa tabi ng ilog at doon sinubukan ni May na makiusap sa kanya na pigilan ang karahasan at sinabi na kung si Jishan ay nagmamasid mula sa langit hindi ba nito gugustuhin isugal ng kanyang kapatid ang buhay nito ng ganito. At sa puntong ito nakapagtataka kung bakit lumihis si Black Snake ng mapanganib na hakbang sa halip na hanapin si Toad. At lumalabas na ang bodega ay mahalagang pag-aari ng Big Boss at ang buong plano ni Black Snake ay umatake sa kanila kung saan talaga masakit para mapilitang lumabas ang kalaban kung saan ay naging epektibo. At sa pagsapit ng gabi sa oras na tumingin si Black Snake sa globo ng Niebe bilang ebidensya. Tumawag ang Big Boss sa kanyang telepono at isiniwalat nito na nahuli niya ang isa sa tauhan ni Black Snake at nagbanta na papatayin nito kung hindi magpapakita si Black Snake sa binigay niyang oras. Tinuya niya ito at sinabing kung nais nito gumanti at kung may lakas ito ng loob dapat magpakita ito. At sa kinagabihan huminto ang sasakyan ni Black Snake sa pinag-usapan na lugar ngunit isa itong pananambang. Isang bagay na metal ang bumagsak sa kanyang sasakyan na may malakas na puwersa na ikinadurog nito.
At para matiyak na walang makakaligtas, itinaas ng isang crane ang sasakyan ni Black Snake at inihagis ito pabalik sa sahig. Ang boss at ang kanyang tauhan ay nanunod mula sa dilim at lumapit upang tiyakin na tapos na. Inutos din ni Toad na hanapin ang bangkay ni Black Snake at putulin ang kanyang ulo at sunugin. At habang papalapit ang Big Boss sa mga labi, lumitaw si Blacksmith sa likuran at hindi talaga ito umupo sa sasakyan na yun at maghintay na mamatay. At dahil kaharap ang lalaki na pumatay sa kanyang kapatid, walang oras na balak sayangin si Black Snake at ibinuhos nito ang lahat ng kanyang galit sa brutal na pag-atake at binutis ang sikmura ng boss. Ang kanyang kutsilyo ay napakatalam at sinaksak nito ng paulit-ulit ang lalaki hanggang sa tuluyan itong masiyahan sa kanyang paghihiganti. At sa oras na ito si Toad na lamang ang natitira at bago ang huling paghaharap binisita ni Black Snake si May sa huling pagkakataon at natagpuan niya ito sa gilid ng kalsada na nagkakabit ng salamin. At lumalabas na nabasa ni May ang lokal na balita at natuklasan na isa pang batang babae na kaedad ng kanyang anak ay naaksidente sa kaparehong lugar. Patunay ito na walang ginawa ang gobyerno para pigilan ang kasaysayan na muling maulit. Kaya inilagay ni May ang mga bagay-bagay sa kanyang sariling kamay. Sinuri nito mismo ang kalsada sa kanyang sarili at kinilala ang lahat ng panganib sa mga nakaparadang sasakyan at sa ganap na kawalan ng kaligtasan ng interseksyon. Palagi itong naroon araw-araw at sinusubukan na ayusin ang mga problema sa kanyang sarili. Silang dalawa ay naupo sa lugar at tinapos ang kanilang beer sa matinding katahimikan. At sa oras na ito panahon na para harapin ni Black Snake si Toad at nang tumalikod ito hindi napigilan ni May na tawagin ang kanyang pangalan at tila mukhang may sasabihin ito na makakapagbago ng kanyang buhay. Ngunit sa mga huling segundo nilunok nito ang kanyang salita at hinayaan ito na umalis at naging dahilan sa kanyang pag-aalinlangan. At pagkatapos binisita ni Toad si May, dala ang mga dokumento ng pulis mula sa aksidente ng kanyang anak taon ang lumipas. Naglahad ito ng nakakakilabot na detalye ng forensic at kapag bumangga ang sasakyan sa tao ang katawan ay malambot kumpara sa metal kaya ang windshield ay karaniwang nabibitak na parang sapot ng gagamba. Ngunit ang windshield mula sa lalagyan ng kanyang anak ay mukhang sinadyang binasag gamit ang martilyo o mabigat na bagay para tapusin ang trabaho. Walang kamera o nakakita at ang katotohanan ay nakakapanlumo na ang kanyang anak ay hindi namatay sa aksidente at sinadya itong patayin dahil sa napakalaking proyekto ni Jishan. At upang mawala ito si Jishan ay nakipagsabuatan sa tiwaling pulis para pagtakpan ang pagpatay at ipakita na isa itong aksidente. Alam ni Toad ang lahat ng ito dahil natagpuan nito ang mga pribadong record ng sekretong safe. Pinagsama-sama nito ang mga bagay para kay May at nagtanong kung bakit hindi ba ito nagtataka at kung bakit siya papautangin ni Jishan ng malaking pera na walang paraan para makabayad at patuloy din itong pinapahaba ang kanyang deadline ng walang pag-aalinlangan at hindi ito dahil sa kabaitan at ito ay pagbabayad sa sala niya kay May para patahimikin ang kanyang sariling konsensya. Nahirapan si May na tanggapin ang nakakatakot na realidad na ito ngunit kalaunan ang katotohanan ay tuluyang lumubog. Plano nitong sabihin ang lahat kay Black Snake ngunit sa mga huling sandali na yun pinili nitong itago ang sikreto at tinitignan niya ang lalaking ito na palaging nag-iisa na walang pamilya at tahanan. Napagtanto nito na ang pagmamahal niya sa kanyang kapatid ay ang tanging pinakamagandang bagay na natitira sa kanya at kung sasabihin nito ang totoo ay parang inalis na nito ang dahilan para mabuhay. At sa gabing yun dahil puno ng kasinungalingan ang kanyang puso sumugod si Black Snake sa kuta ni Toad na armado at handang tapusin ang lahat kung saan nagtapos ang pelikula habang bigla itong naglaho sa anino. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod nating recap. Love you all.